sinasabi natin kanina na double standards. No? Kasi po, ang nangyari po talaga, lilinawin ko lang, hindi naman natin kino-question kung ano man yung standards na i-impose ng committee. No? That is within their wisdom. Ang sabi lang natin na paglabag ng due process ay pag meron kang standard, pero iba yung standard na in-impose mo doon sa mga complaints laban sa Pangulo at iba rin ang in-impose mo laban sa Vice Presidente o ikalawang Pangulo. So doon po nang gagaling yung argument natin na may paglabag sa due process kasi tila sa pananaw namin, nagkaroon ng double standards po dito sa determination ng sufficiency of form and substance pagdating sa dalawang opisyal. Wala nga pong recital of ultimate facts, kaya para sa aming pananaw, wala nga kailangan sagutin dahil hindi nga yung allegation ay incomplete. No? Hindi po nasasabi doon kung bakit nila, based on dun sa mga salaysay nila, bakit nila sinasabi na may impeachable offense laban sa Vice Presidente. Pero wala namang nakasaad na facts ukol sa kung paano nila nasabi na napunta sa bulsa ng Vice Presidente yung confidential funds. No? Lahat po ng mga nakasulat doon ay spekulasyon. Kung hindi man spekulasyon, ay conclusions of law and fact or self-serving conjectures. Kaya po, yan po ang sinasabi namin na parang kulang, kumbaga, ang naging recital of facts. Kaya napakahirap para sagutin yan dahil wala dapat tayong sagutin dahil hindi naman kompleto yung aligasyon, kumbaga. Sandaling ito mga kapartner, makakasama na natin ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte kaugnay nga po dito po sa issue ng impeachment sa kanya na gumugulong dyan ngayon sa Kamara. Si Attorney Michael po, makakasama natin. Attorney, magandang hapon. Si Admar po ito. Hi, Sir Admar. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon sa ating mga kababayan. Opo, gusto lang maliwanagan din ng ating mga kababayan. Ano po itong isinabmit nyo po kahapon na sagot dito na atat yung ating pong kamara na matanggap na kung anumang sagot? Marami na silang sinasabi ever na hindi makatanggap ng sagot. Pero ano po itong inihain nyo po sa kamara kahapon po, Attorney? Ito po ay ang tinatawag nating answer, no, consolidated answer ad cautelam. Explain ko lang po 'yun, no. Kaya po siya ad cautelam dahil bagamat tayo ay nirespeto natin yung prosesong ginagawa sa Committee on Justice, hindi pa rin natin wini-waive yung ating mga karapatan upang questionin yung validity ng mga proceedings na nangyayari dyan. Kaya po ad cautelam. Ngayon po, doon po sa sagot ng ating Vice Presidente, yun naman po ay nilagay natin ang mga napansin natin na as our defenses, unang-una sa lahat is yung constitutional issue. No? We feel na unconstitutional yung nagiging proceedings dahil nga may tinatawag tayong iba na standards na in-impose dito sa pag-determine ng sufficiency in substance dito sa complaints laban sa Pangulong Marcos, kung ikukumpara mo dito naman sa ginawang determination sa complaints laban sa Vice Presidente. Yan po ang isang main argument natin. The other argument, yung sinasabi natin, wala pong from the side of the complainants to allege ultimate facts that constitute yung yung impeachable offense. Kasi po ang ultimate facts, yan po usually sa criminal law man, yan yung mga elements of the crime na kailangan mong i-allege para masabi na meron ngang krimen na naganap, no? At sa pananaw natin, hindi po nagawa yon ng complainants. Kumbaga doon po sa mga pahayag ng complainants, doon po sa naging pagdinig doon sa House Committee on Justice, walang bago, na-recycle lang yung unang mga akusasyon, Attorney? Well, karamihan naman po ay talagang ni-recycle lang. Although sa pananaw natin, wala namang problema doon kung ni-recycle lang. Ang nagiging problema lang talaga is if you read the complaints, no, ang talagang failure to allege yung facts na talagang may developments ang ginawa yung Pangulo. Opo, Attorney? Hello? Opo, medyo pumapangit po kasi yung ating signal. Next question ko lang po is, meron po kayong nabanggit dito po sa number 19,
na sinasabi niyong lumabag sa due process. Alin po, ano po ang nakikita ninyong paglabag doon sa proseso po dito sa pagdinig sa ano nga po, sa impeachment? Pinapaglab Opo, balikan lang natin si Attorney, ayusin lang natin yung communication natin, no, para at least makuha din po natin ang panig po ng defense team, ay paliwanag po nila, no. So basically, nabanggit nga po ang numero uno po nilang kini-question dito po, mga kapartner. Sabi rito, no different from the 2025 articles of impeachment filed against respondent before the Senate and declared void ab initio by the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. These impeachment complaints must be dismissed po, no? So, yan po ang next question ko kasi is sabi rin dito nila, the impeachment proceedings violate right to due process, no? The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure but with political characteristic. It may be but not is purely political proceeding. That this means that the Bill of Rights, especially due process clause, and the right to speedy disposition of the cases applies to the entire impeachment process. Para at least may paliwanag natin, no? Doon po sa due process na kini-question nyo po, maaari nyo po bang maipaliwanag bakit nalabag ang karapatan sa due process ng Vice Presidente? Opo, yan po yung sinasabi natin kanina na double standards, no? Kasi po, ang nangyari po talaga, lilinawin ko lang, hindi naman natin kino-question kung ano man yung standards na i-impose ng committee, no? That is within their wisdom. Ang sabi lang natin na paglabag ng due process ay pag meron kang standard, pero iba yung standard na in-impose mo doon sa mga complaints laban sa Pangulo at iba rin ang in-impose mo laban sa Vice Presidente o ikalawang Pangulo. So doon po nang gagaling yung argument natin na may paglabag sa due process kasi tila sa pananaw namin, nagkaroon ng double standards po dito sa determination ng sufficiency of form and substance pagdating sa dalawang opisyal. Oo, nabanggit din dito na mabilis na isinantabi ang mga mabibigat na reklamo na dito kay Vice President Sara Duterte, medyo binusisi ng husto. So dapat patas at pantay lamang po at marami din po nakapansin dyan, Attorney Michael Powa. Pero kumbaga, ito po ba ay maliban sa paglabag doon sa due process, mayroon pa kayong nakikitang ano rito na parang nasisilip na maliban doon sa due process na nakikita nyo pong paglabag? Well, yun po yung nasabi natin kanina, no, na nung ginagawa natin ng sagot ng Vice Presidente, napakahirap para sa kanya na sumagot dahil wala namang concrete and cohesive recital of facts para sabihin na meron siyang naging pagkakamali o pagkasala that it will rise to the level of an impeachable offense. So, sinasabi nga nila, bakit ganon? Bakit parang hindi na naman sinagot ng Vice Presidente? Well, unang-una sa lahat, no, wala nga pong recital of ultimate facts. Kaya para sa amin, sa aming pananaw, wala nga kailangan sagutin dahil hindi nga yung allegation ay incomplete. No? Hindi po nasasabi doon kung bakit nila, based on dun sa mga salaysay nila, bakit nila sinasabi na may impeachable offense laban sa Vice Presidente. For example, para lang klaro po yung ehemplo natin, no? Kasi napaka-technical ng ultimate facts, no? Mga abogado lang nakakaintindi. So, for example, meron sila doon sa isang complaint, sinasabi na doon that the Vice President committed plunder through conversation. No? May elemento po ang plunder. No? Ang mga elemento ng plunder, for example, is, syempre, sasabihin mo that she was able to amass, no, ill-gotten wealth or appropriate amounts of money for personal gain. Pero ang pagtitingnan natin yung allegation, kahit sabihin natin sa confidential funds, sasabihin nila, yes, may confidential funds, yes, dinisburse yung confidential funds, pero wala namang nakasaad na facts ukol sa kung paano nila nasabi na napunta sa bulsa ng Vice Presidente yung confidential funds. No?
Lahat po ng mga nakasulat doon ay spekulasyon. Kung hindi man spekulasyon, ay conclusions of law and fact or self-serving conjectures. Kaya po yan po ang sinasabi namin na parang kulang, kumbaga, ang naging recital of facts. Kaya napakahirap para sagutin yan dahil wala dapat tayong sagutin dahil hindi naman kumpleto yung aligasyon, kumbaga. Opo, at sa pahayag naman po ng ni Congressman Terry Redon sa kanilang panig, ang sinabi po niya na bigo raw pong sagutin ng pangalawang Pangulo yung mga allegation, at sa inyo naman po sa panig ni VP Sara, bigo naman itong mga complainants na tumbukin. Ano bang nagawang kasalanan? Eksakto po. Well, unang-una sa lahat, respeto pa rin po natin ang opinion ng lahat ng ating mga lawmakers at bumubuo ng Kamara Representante. Pero yun po ang pananaw namin na bigo po silang matukoy kung ano ba talaga yung ginawa niyang mga mali o mga acts na sabing naging impeachable offense na ang mga ito. Nabanggit niyo rin po dito yung issue po kay Ramil Madriaga, yung nagpapakilala na associated sa pangalawang Pangulo, na ito'y sa kabila po ng mga previous na mga pahayag, like kagaya doon sa pagbisita. No, sinasabi nilang binisita daw ni Vice President Sara Duterte, pero sabi naman po ng DILG na walang nangyari, iba yung binisita raw, wala namang CCTV. Tapos yung threat naman, kahit na sinabi ng BJMP, ay hindi, nagkaano lang ito, nagkabanggaan habang nagpapainit sila ng araw, nagkabanggaan, masama yung tingin, doon lang nagumpisa. Parang pinapalaki nila yung issue at hindi nila pinapakinggan yung side din naman ng ng authority din po, attorney. Opo, well, doon po sa sinasabing threat, I don't want to comment on that and I don't want to speculate, no, kasi hindi ko talaga alam yung facts na nangyari dyan sa threat. At tayo naman din po, gusto din naman natin na sana ay safe, no, lahat ng tao, including si Mr. Madriaga. Lalong-lalo na gusto po nating makross-examine kung ito yung magtuloy-tuloy sa Senado, gusto po nating makross-examine si Mr. Madriaga para po mapatunayan namin na wala pong katotohanan yung mga sinasabi niya laban sa Vice Presidente sa kanyang affidavit. Pangalawa, pag titingnan natin yung affidavit niya, talagang unsubstantiated po yung mga claims niya, no? Wala pong mga attachments, walang kahit ano nagpapatunay dun sa mga naging pahayag niya at salaysay niya sa kanyang affidavit. So sa atin, no, nakita naman natin, nag-file na ng kaso na perjury ang Vice Presidente laban sa kanya. So gusto din naman natin na safe po siya para ngayon ay mapakita natin sa taong bayan na pawang kasinungalingan yung mga sinasabi niyang naging koneksyon niya, relasyon o anumang trabaho ang ginawa niya para sa Vice Presidente. Opo, mayroon po unang pahayag ang pangalawang Pangulo na fishing expedition lamang po dahil hindi nga tumbok, no, after sakali man po, no, kasi meron din silang request din po, no, na merong ipasubpina na mga dokumento, sakali pong umusad at same pa rin na senaryo noong naghain sila, kumbaga una muna, nakikita nyo po rin po ba na magkakaroon pa ng patas sa hinaharap dyan muna sa Kamara, at if ever naman po na umusad, aprobahan ng nakararaming mga kongresista yung impeachment, muli po ba kayong dudulog sa Supreme Court ukol dito? Unang-una sa lahat, bilang abogado, Admar, I would like to trust the process pa rin, no? So, sa ngayon, despite statements being said that might seem bias or meron ng partiality, para sa akin, we need to trust the process and we need to give our lawmakers at lahat ng miyembro ng Committee on Justice and even plenary the benefit of the doubt, no, that they will be voting based on evidence, based on conscience, no. So sa atin, ayoko pong mag-cast ng any aspersions, no, laban sa ating mga lawmakers. Pero handa naman tayo kung sakaling dumating to sa punto, pupunta tayo sa Senado para sa isang trial. Dahil doon naman talagang labanan po nito, no, sa Senado. Ngayon po, pagdating naman sa issue kung may idudulong tayo sa Supreme Court, hindi pa po, of course, that's always a possibility, pero wala pa po ako masasabing definite sa ngayon.
siguro malalaman na lang natin kung makapag-desisyon talaga kami na merong talagang malaking bagay na dapat idulong sa Supreme Court, gagawin po natin. Doon naman po sa mga sinasabing mag-issue ng subpoena, yan naman po ay may powers under the rules ng House, no? May powers mag-issue ng subpoena. Pero kung naayon man o hindi sa batas yung subpoena, yan po ang titingnan naming mga abogado ng ating ikalawang Pangulo. Titingnan natin kung tama ba yung laman ng subpoena, titingnan natin kung naayon sa batas, at titingnan natin kung wala namang karapatan ng ikalawang Pangulo ang kumbaga in English nai-infringe, no, dahil dito sa mga subpoena na to. But right now, I don't want to speculate, masyado pang maaga kasi wala pa namang subpoena na ni-issue. And I don't want to cast any aspersions against the Committee on Justice. Opo, after po nitong inyo pong pag-submit, ano pang inaasahan ninyo na hihilingin ng Kamara po sa inyo after dito? Pahaharapin na po ba? O ano pa ang ina-expect nyo po, Attorney? May mga narinig ako na magkakaroon ng mga hearings, magkakaroon daw ng mini-trial. Although, siyempre po, ang posisyon natin ay hindi mini-trial yan. Kasi under the rules, ang mga abogado ng Vice Presidente hindi pwede mag-cross-examine, no? So, sa amin hindi yan mini-trial. Ang trial talaga ay nasa Senado dahil sila naman ang talagang impeachment court, no? So, abangan lang natin ang mga pangyayari. Kami naman po, nakasubaybay din kami sa mga developments. Siguraduhin lang natin na maprotektahan natin ang mga karapatan ng Vice Presidente. Opo, dito po sa complaints na umusad po, wala naman po kayong pag-question, lalo na yung doon sa issue ng one-year bar rule? Sa ngayon po, of course, those things are always on the table, pero sa ngayon po, wala pa po kaming planong idulong. Yan po ay mga bagay na i-monitor muna natin, and if there's a need, of course, as lawyers, we will be the ones to advise the Vice President kung may kailangan man tayong idulong. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, Attorney, mensahe nyo na lang po, lalo na po sa mga naniniwala, nagtitiwala, mga supporter po ni Vice President Sara Duterte na naririnig nila itong mga issue pong ito, nagaganap ngayon sa gitna po ng krisis na kinakaharap ng ating bansa po. Opo, maraming salamat po. No, unang-una sa lahat, nagpapasalamat po kami. Kahit po kami ay mga abogado lamang ng ating Vice President Sara Duterte, nagpapasalamat po kami sa lahat ng suporta na ibinibigay niyo sa kanya. Kami naman po ay nandito para siguraduhin na napoproteksyonan ang karapatan ng Vice President. At kailangan din nating tandaan kasi maraming mga lumalabas sa statements na tila ba'y may conclusion na may pagkakasala o may mga impeachable offenses na nakumit ang ating Vice Presidente. Tandaan lang po natin, no, that the burden of proof lies with the complainant. Sila po ang nag-complain, sila po ang naghain ng mga reklamo, so dapat sila ang may ebidensya. At kasi parati lang sinasabi, hindi sumasagot ang Vice Presidente. Well, hindi sumasagot ang Vice Presidente kasi wala namang dapat sagutin sa ngayon, no? Dapat po ang mismong complainant ang maglabas ng ebidensya at matinding ebidensya para maipakita na meron talagang mga pagkakamali. At sa ngayon, wala pa kami nakikitang ganong ebidensya. At ang aligasyon, hindi na ibig sabihin katotohanan, lalo na kung walang ebidensya po, Attorney. Tama po. Ang aligasyon is never the truth unless backed up by evidence. Attorney, daghang salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Sa Admar, maraming salamat din po at magandang hapon po sa ating mga kababayan.